Magandang araw po sa inyong lahat at ating pagpapatuloy ang pagbasa ng Biblia bilang 42 sa aking video. Ito ay magsisimula sa Hukom, Kapitulo 13 hanggang 16. Bakit po natin binabasa ang Biblia? Binabasa po natin ang Biblia dahil nasulat po sa Jeremias Kapitulo 36, versikulo 6. Kaya't pumaroon ka at basahin mo sa balumbon ang iyong isinulat na mula sa aking bibig. Ang mga salita ng Panginoon sa mga pakinig ng bayan sa bahay ng Panginoon, sa kaarawan ng pag-aayuno, at iyo ring babasahin sa mga pakinig ng buong Huda na lumabas sa kanilang mga bayan. Kaya mga kapatid, ating simulan ang pagbasa ng Biblia. Hukom, Kapitulo 13. At ang mga anak ni Israel ay gumawa uli ng kasamaan sa paningin ng Panginoon. At imiligay ng Panginoon sila na 40 taon sa kamay ng mga Pilisteo. At may isang lalaki sa Sora sa angkan ng mga Danita na ang pangalay Manoah. At ang kanyang asawa ay baog at hindi nagkaanak. At napakita ang anghel ng Panginoon sa babae at nagsabi sa kanya, narito, ngayon, ikaw ay baog at hindi ka nagkakaanak, ngunit ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki. Ngayon ay mag-ingat ka, sinasamo ko sa iyo, at huwag kang uminom ng alak o ng inuming nakalalasing at huwag kang kumain ng anumang maruming bagay. Sapagkat narito, ikaw ay maglili at manganganak ng isang lalaki at walang pang-ahit na daraan sa kanyang ulo sapagkat ang bata ay magiging Nazareo sa Diyos mula sa tiyan at kanyang pasisimulang iligtas ang Israel sa kamay ng mga Pilisteo. Nang magkagayoy, ang babae yumaon at sinaysay sa kanyang asawa na sinasabi, isang lalaki ng Diyos ay naparito sa akin at ang kanyang anyo agaya ng anyo ng anghel ng Diyos. Nakakilabot. At hindi ko natanong siya kung siya ay taga saan, ni kaya'y sinaysay niya sa akin ang kanyang pangalan. Ngunit sinabi niya sa akin, narito, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at ngayon huwag kang uminom ng alak o ng inuming nakalalasing man, at huwag kang kumain ng anumang maruming bagay, sapagkat ang bata ay magiging Nazareo sa Diyos, mula sa tiyan hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. Nang magkagayoy, nanalangin si Manoah sa Panginoon, at sinabi niya, sinasamo ko sa iyo, O Panginoon, na pabalikin mo uli ang lalaki ng Diyos na iyong sinugo sa amin, at ituro sa amin kung ano ang aming gagawin sa bata na ipanganganak. At dininig ng Diyos ang tinig ni Manoah at nagbalik ang anghel ng Diyos sa babae habang siya ay nakaupo sa bukid. Ngunit si Manoah na kanyang asawa ay hindi niya kasama. At nang madali ang babae at tumakbo at sinaysay sa kanyang asawa at sinabi sa kanya, narito ang lalaki ay napakita sa akin, yaong naparito sa akin ng ibang araw. At bumangon si Manoah at sumunod sa kanyang asawa at naparoon sa lalaki. At sinabi sa kanya, ikaw ba ang lalaki na nagsalita sa babaeng ito? At kanyang sinabi, ako nga. At sinabi ni Manoah, Mano, naway mangyari ang iyong mga salita. Ano ang ipagpapagawa sa bata at paanong aming gagawin sa kanya? At sinabi ng anghel ng Panginoon kay Manoah, sa lahat ng aking sinabi sa babae ay mag-ingat siya. Siya ay hindi makakain ng anumang bagay na nanggagaling sa ubasan ni uminom man lamang ng alak ni ng inuming nakalalasing, ni kumain man ng anumang maruming bagay. Lahat ng iniutos ko sa kanya ay sundin niya.
At sinabi ni Manoah sa anghel ng Panginoon, sinasamo ko sa iyo na ikaw ay aming mapigil upang may pagluto ka namin ng isang anak ng kambing. At sinabi ng anghel ng Panginoon kay Manoah, bagaman ako ay iyong pigilin, hindi ako kakain ng iyong pagkain. At kung ikaw ay maghahanda ng handog na susnugin, ay iyong nararapat ihandog sa Panginoon. Sapagkat hindi naalaman ni Manoah na siya ay anghel ng Panginoon. At sinabi ni Manoah sa anghel ng Panginoon, anong iyong pangalan upang pangyayari ng iyong mga salita ay mabigyan ka namin ng karangalan? At sinabi ng anghel ng Panginoon sa kanya, bakit mo tinatanong ang aking pangalan? Dangang kagilagilalas. Sa gayoy, kumuha si Manoah ng isang anak ng kambing, pati ng handog ng harina, at inihandog sa Panginoon sa ibabaw ng bato. At gumawa ng kamangha-mangha ang anghel at minasdan ni Manoah at ng kanyang asawa. Sapagkat nangyari nang umilan lang sa langit ang alab mula sa dambana, na ang anghel ng Panginoon ay napailan lang sa alab ng dambana at minasdan ni Manoah at ng kanyang asawa, at sila'y nangabaso-baso sa lupa. Ngunit hindi na napakita ang anghel ng Panginoon kay Manoah o sa kanyang asawa, na magkagaya naalaman ni Manoah na siya'y anghel ng Panginoon. At sinabi ni Manoah sa kanyang asawa, walang pagsalang tayo'y mamamatay, sapagkat ating nakita ang Diyos. Ngunit sinabi ng asawa niya sa kanya, kung nalulugod ang Panginoon na patayin tayo, hindi sana niya tinanggap ang handog na sinunog at ang handog na harina sa ating kamay. Ni ipinakita man sa atin ang lahat ng mga bagay na ito, ni nasaysay man sa panahon ito ang mga bagay na gaya nito. At nanganak ang babae ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Samson. At ang batay lumaki at pinagpala ng Panginoon. At pinasimulang kinilos siya ng Espiritu ng Panginoon sa Mahanedan sa pagitan ng Sora at Estaol. Hukom, Kapitulo 14. At lumusong si Samson sa Timna, at nakita ng isang babae sa Timna sa mga anak ng mga Pelisteo. At siya ay umahon at isinaysay sa kanyang ama at sa kanyang ina at sinabi, akin nakita ang isang babae sa Timna sa mga anak ng mga Pelisteo. Ngayon nga'y papag-asawahin ninyo ako sa kanya. Nang magkagayoy, sinabi ng kanyang ama at ng kanyang ina sa kanya, wala na bang babae sa mga anak ng iyong kapatid o sa aking buong bayan na ikaw ay ayaw mag-aasawa sa mga dituling Pelisteo? At sinabi ni Samson sa kanyang ama, papag-asawahin mo ako sa kanya sapagkat siya'y lubang nakalulugod sa akin. Ngunit hindi naalaman ng kanyang ama at ng kanyang ina na kalooban ng Panginoon sapagkat siya ay umahanap ng pagkakataon laban sa mga Filisteo. Nang panahong iyon nga'y nagpupuno ang mga Filisteo sa Israel. Nang magkagay, lumusong si Samson at ang kanyang ama at ang kanyang ina sa Timna at naparoon sa ubasan ng Timna. At narito, isang batang leon ay umuungal laban sa kanya. At ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihan sa kanya. At nilamuray niya siya na parang naglamuray ng isang batang kambing at siya'y walang anuman sa kanyang kamay. Ngunit hindi niya sinaysay sa kanyang ama o sa kanyang ina kung ano ang kanyang ginawa. At siya'y lumusong ang nakipag-usap sa babae at siya'y lubang nakalulugod kay Samson. Pagkaraan ng sandali ay bumalik siya upang kunin niya siya at siya'y lumiko upang tingnan ang patay na leon. At narito, may isang kawan ng pukyutan sa loob ng bangkay ng leon at pulot pukyutan. At kanyang dinala sa kanyang kamay at yumahon at nakinakain niya samantalang siya ay yumayaon at siya ay naparoon sa kanyang ama at ina at ibinigay sa kanila at kanilang kinain. Ngunit hindi niya sinaysay sa kanila na kanyang kinuha ang pulot sa bangkay ng leon. At niluson ng kanyang ama ang babae
At gumawa si Samson ng isang kasayahan doon sapagkat kinaugali ang ginagawang gayon ng mga binata. At nangyari pagkakita niya sa kanya at sila'y nagdala ng 30 kasama upang maging kasama niya. At sinabi ni Samson sa kanila, pagbubuntungan ko kayo kung may saysay ninyo sa akin sa loob ng 7 araw na kasayahan at inyong maturingan ay bibigyan ko nga kayo ng 30 kasuutan, lino at 30 bisan. Ngunit kung hindi ninyo may saysay sa akin, ay bibigyan nga ninyo ako ng 30 kasuutan, lino at ng 30 bisan. At kanilang sinabi sa kanya, ipagbadya mo ang iyong buktong upang aming marinig. At sinabi niya sa kanila, sa mga ngain ay lumabas ang pagkain, at sa malakas ay lumabas ang katamisan, at hindi nila may saysay sa 3 araw. At nangyari ng 7 araw na kanilang sinabi sa asawa ni Samson, dayain mo ang iyong asawa upang may saysay niya sa amin ang buktong, baka ikaw ay sunugin namin at ang sambahayan ng iyong ama. Inanyayahan ba ninyo kami upang papaghirapin, di ba gayon? At umiyak ang asawa ni Samson sa harap niya at nagsabi, kinapapotan mo lamang ako at hindi mo ako iniibig. Ikaw ay nagbuktong ng isang buktong sa mga anak ng aking bayan at hindi mo sinaysay sa akin. At sinabi niya sa kanya, narito, hindi ko sinaysay sa aking ama o sa aking inaman at aaking bang sasaysayin sa iyo? At umiyak siya sa harap niya na 7 araw habang hindi natapos ang kanilang kasayahan. At nangyari ng 7 araw na isinaysay niya sa kanya sapagkat pinilit niya siya at isinaysay niya ang buktong sa mga anak ng kanyang bayan. At sinabi ng mga lalaki sa bayan kay Samson ng 7 araw bago lumubog ang araw, alin kaya ang lalong matamis kaysa pulot? At ano pa kaya ang lalong malakas kaysa leon? At sinabi niya sa kanila, kung hindi kayo nag-araro ng aking dumalaga, hindi sana ninyo naturingan ang aking buktong. At ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihan sumakanya at siya'y lumusong sa Askalon at pumatay ng 30 lalaki sa kanila at kinuha ang sansam sa kanila at imiligay ang mga bisan sa mga nakaturing ng buktong at ang kanyang galit ay nag-alab at siya'y umahon sa bahay ng kanyang ama. Ngunit ang asawa ni Samson ay binigay sa kanyang kasama na siya niyang inaaring parang kanyang kaibigan. Hukom, Kapitulo 15. Ngunit nangyari pagkatapos ng sandaling panahon, sa panahon ng pag-ani ng trigo, na dumalaw si Samson na may dalang isang anak na kambing sa kanyang asawa. At kanyang sinabi, aking papasukin ang aking asawa sa loob ng silid, ngunit ayaw papasukin siya ng kanyang biyanang lalaki. At sinabi ng kanyang biyanang lalaki, aking tunay na inisip na iyong lubos na kinapapotan siya, kaya aking ibinigay siya sa iyong kasama. Di ba ang kanyang kapatid na bata ay maganda kaysa kanya? Sinasama ko sa iyo na kunin mong kahalili niya. At sinabi ni Samson sa kanila, ngayon ay wala akong ipagkakasala sa mga Pilisteo kung gawang kuman sila ng kasamaan. At yumaon si Samson at humuli ng 300 sora at kumuha ng mga sigsig at pinagkabit-kabit ang mga buntot at nilagyan ng isang sigsig sa gitna ng pagitan ng bawat 2 buntot. At ng kanyang masulsulan ang mga sigsig ay kanyang binitawan sa nakatayong trigo ng mga Pilisteo at sinunog kapwa ang mga mangdala at ang nakatayong trigo at gayon din ang mga olibohan. Nang magkagayoy, sinabi ng mga Pilisteo, sinong gumawa nito? At kanilang sinabi, si Samson na manugang ni Timnateo, sapagkat kanyang kinuha ang asawa niya
at binigay sa kanyang kasama. At sumampa ang mga Pilisteo at sinunog ang babae at ang kanyang ama. At sinabi ni Samson sa kanila, kung ginawa ninyo ang ganito ay walang pagsan ang aking igaganti sa inyo at pagkatapos ay magtitigil ako. At sinaktan niya sila sa hita at sapsapnan ng di kawasang pagpatay. At siya ay bumaba at tumahan sa isang guwang ng bato ng Etam. Nang magkagayoy, nagsisampa ang mga Pilisteo at humantong sa Huda at nagsikalat sa Lehi. At sinabi ng mga lalaki sa Huda, bakit kayo nagsisampa laban sa amin? At kanilang sinabi, upang gapusin si Samson kung kaya't kami ay nagsisampa upang gawin sa kanya ang gaya ng ginawa niya sa amin. Nang magkagayoy, ang 3,000 lalaki sa Huda ay nagsilusong sa guwang ng bato ng Etam. At sinabi kay Samson, hindi mo ba nalalaman na ang mga Pilisteo ay nagpupuno sa atin? Ano nga itong ginawa mo sa amin? At sinabi niya sa kanila, kung paano ang ginawa nila sa akin ay gayon ang ginawa ko sa kanila. At sinabi nila sa kanya, kami ay nagsilusong upang gapusin ka, upang may bigay ka namin sa kamay ng mga Pilisteo. At sinabi ni Samson sa kanila, sumumpa kayo sa akin na hindi kayo ang dadaluhong sa akin. At sinalita nila sa kanya, hindi kundi gagapusin ka lamang namin at ibibigay sa kanilang kamay. Ngunit tunay na hindi ka namin papatayin. At kanilang ginapos siya ng 2 bagong lubid at iniahon mula sa bato. Nang siya ay dumating sa Lehi at ang mga Pilisteo ay naghihiyawan samantalang sinasalubong nila siya. At ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihan sumakanya at ang mga lubid na nasa kanyang mga bisig ay naging parang lino na nasupok sa apoy at ang kanyang mga tali ay nalaglag sa kanyang mga kamay. At siya ay nakasumpong ng isang bagong panga ng asno at iniunat ang kanyang kamay at kinuha at ipinananakit sa 1,000 lalaki. At sinabi ni Samson, sa pamamagitan ng panga ng isang asno ay nakabuntun-buntun, sa pamamagitan ng panga ng isang asno ay nanakit ako ng 1,000 lalaki. At nangyari pagkatapos niya makapagsalita na kanyang inihagis ang panga na nasa kanyang kamay at ang dakong niya ay tinawag na Ramat Lehi. At siya ay nauhaw na mainam na tumawag sa Panginoon at sinabi, iyong ibinigay itong dakilang kaligtasan sa kamay ng iyong lingkod. At ngayon mamamatay ako dahil sa uhaw at mahuhulog sa kamay ng mga hindi tuli. Ngunit binuksan ng Diyos ang isang guwang na nasa Lehi at nilabasan ng tubig yaon. At nang siya'y makainom, ang kanyang diwa ay nanumbalik at siya'y nabuhay. Kaya't ang pangalan niyaon ay tinawag na En-Hakor na nasa Lehi hanggang sa araw na ito. At siya'y naghukom sa Israel sa mga karawan ng mga Filisteo ng 20 taon. Hukom Kapitulo 16. At naparoon si Samson sa Gaza at nakakita roon ng isang patutot at sinipingan. At ibinalita sa mga taga-Gaza na sinasabi si Samson ay naparito at kanilang kinulong siya at binakayan siya buong gabi sa pintuang bayan at tahimik buong gabi na sinasabi, maghintay tayo hanggang magbukang liwayway saka natin patayin siya. At si Samson ay humiga hanggang hating gabi at bumangon sa hating gabi at humawak sa mga pinto ng pintuang bayan at sa 2 haligi at kapwa binunot pati ng sikam at pinasan sa kanyang mga balikad at isinampa sa taluktok ng bundok na nasa tapat ng Hebron. At nangyari pagkatapos na siya ay suminta sa isang babae sa libis ng Sorek na ang pangalay Dalila. At tinahon ng mga pangulo ng mga Pilisteo ang babae at sinabi sa kanya, dayain mo siya at tingnan mo kung saan naroon ang kanyang dakilang kalakasan at sa anong paraan ay mananaig kami laban sa kanya upang aming matalian at mapighati siya at bibigyan ka ng bawat isa sa amin ng 1,100 putol na pilak.
At sinabi ni Dalila kay Samson, saysayin mo sa akin, sinasamo ko sa iyo, kung saan naroon ang iyong dakilang kalakasan at kung matatalian ka upang pighatiin ka. At sinabi ni Samson sa kanya, kung tatalian nila ako ng 7 sariwang yantok na kailanman ay hindi natuyo, ay na ako at ako'y maging gaya ng alinmang tao. Nang magkagayoy, nagdala ang mga pangulo ng mga Pilisteo sa kanya ng 7 sariwang yantok na hindi pa natutuyo at ipinagtali niya sa kanya. Ngayon, may mga bakay nasa silid sa loob at sinabi niya sa kanya, narito nasa iyo ang mga Pilisteo, Samson, at kanyang pinahid ang mga yantok na tulad sa taling estopa, baka nadidikitan ng apoy. Sa gayoy, hindi naalaman ang kanyang lakas. At sinabi na Dalila kay Samson, narito, pinaglaruan mo ako at pinagbulaanan mo ako at sinasamo ko ngayon sa iyo na saysay mo sa akin kung paano matatalian ka. At sinabi niya sa kanya, kung tatalian lamang nila ako ng mga bagong lubid na hindi pa nagagamit, ay hihina nga ako at maging gaya ng alinmang tao. Sa gayoy, kumuha si Dalila ng mga bagong lubid at itinali sa kanya. At sinabi sa kanya, narito na sa iyo ang mga Pilisteo, Samson. At ang mga bakay ay nangasasilid sa loob at pawang pinatid niya sa kanyang mga bisig na parang sinugit. At sinabi ni Dalila kay Samson, hanggang dito'y pinaglaruan mo ako at pinagbulaanan mo ako. Saysayin mo sa akin kung paanong matatalian ka. At sinabi niya sa kanya, kung iyong hahabihin ang 7 tirintas sa aking ulo na hinabing kayo. At kanya pinagtibay ng tulos at sinabi sa kanya, narito na sa iyo ang mga Pilisteo, Samson. At siya ay gumising sa kanyang pagkakatulog at binunot ang tulos ng paghabi at ang hinabi. At sinabi niya sa kanya, bakit nasasabi mo na iniibig kita sa bagay? Ang iyong puso ay hindi sumasa akin. Pinaglaruan mo akong makaitlo at hindi mo sinaysay sa akin kung saan nagpapahinga ang iyong dakilang kalakasan. At nangyari ng kanyang igiit araw-araw at kanyang ipilit sa kanya na ang kanyang loob ay naligalig sa kamamamatay. At isinaysay niya sa kanya ang kanyang buong taglayin sa kanyang puso at sinabi sa kanya, walang pang-ahit na nagdaan sa aking ulo, sapagkat ako'y naging Nazareo sa Diyos. Mula sa tiyan ng aking ina, kung ako'y ahitan, hiwalay nga sa akin ang aking lakas, at ako'y hihina at magiging gaya ng alinmang tao. At nang makita ni Dalila na sinaysay sa kanya ang buong taglayin niya sa kanyang puso, ay nagsugo siya at tinawag ang mga pangulo ng mga Pilisteo na sinasabi, ahunin pa ninyong minsan, sapagkat sinaysay niya sa akin ang buong taglayin niyang sa kanyang puso. Nang magkagayoy, inahon siya ng mga pangulo ng mga Pilisteo at nagdala ng salapi sa kanyang kamay. At pinatulog niya siya sa kanyang mga tuhod at nagpatawag siya ng isang lalaki at inahit ang 7 tirintas sa kanyang ulo. At pinagsimulan niyang pighatiin siya at ang kanyang lakas ay nawala. At sinabi niya, narito na sa iyo ang mga Pilisteo, Samson. At siya ay gumising sa kanyang pagkakatulog at sinabi, ako'y lalabas na gaya ng dati at ako'y magpupumiglas. Ngunit hindi niya talos na ang Panginoon humiwalay sa kanya. At hinuli ng mga Pilisteo at dinukit ang kanyang mga mata. At inilusong nila sa gasa at tinalian siya ng mga pangaw na tanso. At siya ay gumiling sa bilangguan. Gayon may nagpasimulang tumubo uli ang buhok ng kanyang ulo pagkatapos na siya ay maahitan. Ang nagpipisan ang mga pangulo ng mga Pilisteo upang maghandog ng isang dakilang hain kay Dagon na kanilang Diyos na mga galak sapagkat kanilang sinabi,
ibinigay ng ating Diyos si Samson na ating kaaway sa ating kamay. At nang makita siya ng bayan ay kanilang pinuri ang kanilang Diyos sapagkat kanilang sinabi, ibinigay ng Diyos sa ating kamay ang ating kaaway at ang mangwawasak sa ating lupain na pumatay sa marami sa atin. At nangyari nang masayahan ang kanilang puso na kanilang sinabi, tawagin si Samson upang siya ay ating mapaglaruan. At tinawag nga si Samson mula sa bilingguan at siya ay pinaglaruan nila at kanilang inilagay sa pagitan ng mga haligi. At sinabi ni Samson sa bata na umaakay sa kanya sa kamay, pahipo mo sa akin ang mga haliging pumipigil ng bahay upang aking mga hiligan. Ang bahay nga ay puno ng mga lalaki at babae at ang lahat ng mga pangulo ng mga Pilisteo ay nandoon at sa bubungan ay may 3,000 lalaki at babae nanonood samantalang pinaglalaruan si Samson. At tumawag si Samson sa Panginoon at sinabi, O Panginoon Diyos, dinadalangin ko sa iyo na alalahanin mo ako at dinadalangin ko sa iyo na palakasin mo ako na minsan na lamang, O Diyos, upang maiganti ko paminsan sa mga Pilisteo ang aking 2 mata. At si Samson ay pumigil sa 2 gitnang haligi na pumipigil ng bahay at isinuhay sa mga yaon ang isa sa kanyang kanang kamay at ang isa sa kanyang kaliwa. At sinabi ni Samson, mamamatay nawa akong kasama ng mga Pilisteo. At inubos niya ang kanyang buong lakas at ang bahay ay bumagsak sa mga pangulo at sa buong bayan na nandoon sa loob. Sa gayoy ang nangamatay na kanyang pinatay sa kanyang kamatayan ay higit kaysa pinatay niya sa kanyang kabuhayan. Nang magkagay lumusong ang kanyang mga kapatid at ang buong sambahayan ng kanyang ama at kinuha siya at inihaon siya at inilibing siya sa pagitan ng Sora at Estaol sa libingan ni Manoah na kanyang ama at siya'y naghukom sa Israel ng 20 taon.